Okay, good afternoon, Mary Ann. Paano ka naging scholar ni Ma'am Tricia? Bali po sa barangay po namin, yung chairman po, kumuha ng mga pangalan na nag-aaral ng college po during that time po nung niya pa po. Parang First term o second term ni Ma'am Tricia? hindi ko na po maalala, pero nung third year na po kasi ako ngayon. Bali nung first year ako nung time na nakuha yung pangalan ko. So yun po, may kasama rin po ako sa may compound namin na nakuha scholar po. So, dalawang klase yung scholarship, no? Either na-recruit ka or na-offeran ka sa barangay. The other one is yung nag-apply ka diretso sa City Hall, no? Nag-fill up ng form doon at pwede ka nang tanggaping scholar doon sa City Hall, no? Nag-start na sila doon ng screening. Ngayon, ano yung mga sinumiti mong mga requirements o mga kailangan para maka-avail ka ng scholarship? So every kuhaan po ng allowance, nagpapasa po kami ng reg form, registration form, kopya ng ID, and kopya po ng mga grades at saka barangay certificate. Lahat ba to naibigay mo na? Opo, every kuhaan po ng allowance. So, nung umpisa nung scholarship, screening, sila muna ang nag-i-screen. Pero ngayon, may interview na sa City Hall. Bali, yun po, mas maganda po siguro yun kasi mas natututuhan po nila kung ano yung mga status ng bawat scholar. Lahat ba ng kabataan sa District 4 pwedeng mag-avail ng scholarship ni Ma'am Tricia? Siyempre po pwede lahat. Kung nag-aaral naman po sila ng college, syempre pang college po yung scholar ni Ma'am Tricia. So yun po, lahat po may chance na magkaroon ng scholarship. Baka hindi niyo alam, pag 4th year high school pa, pwede na siyang mag-submit ng form. Kasi sa susunod na taon, college na siya. Kaya pwede na siyang mag-submit ng form pagdating ng 4th year high school. So ano yung gagawin ng mga 4th year high school? Anong sasabihin niyo sa lugar niyo? Bali yun, yayain po namin sila na pwede na silang mag-apply as scholar ni Ma'am Tricia. Habang 4th year high school pa lang sila. Para pag college nila, meron na silang scholarship. Ito bang scholarship program ni Ma'am Tricia nakakatulong sa inyo? Syempre naman po, malaking tulong siya. Tulad na lang po, imbis na malaki yung binabayaran naming tuition, bali medyo maliles po yun dahil sa binibigay na allowance ni Ma'am Tricia. So, imbes na your parents o ang mga magulang will have to pay the tuition, so natutulungan ni Congresswoman Tricia Bunoan David na magbayad ng tuition ang mga bata. Ano naman ang sa inyong magiging responsibilidad din nyo? What will be your responsibility after you finish your college? Siyempre po, kailangan tulungan rin po namin yung mga kababayan natin. Siyempre, naka-avail po kami ng libreng mga katulad po ng scholarship. Dapat ibigay rin namin sa ibang tao yung nakuha naming mga tulong. Sa tingin mo ba dapat ipagpatuloy ni Ma'am Tricia itong scholarship program niya? Sa tingin ko po, dapat. Kasi marami po siyang natutulungan. Katulad ng mga ibang mga estudyante na wala ng sapat na pang tuition, siguro yung iba nag-i-stop na. So, kailangan nila ng tulong. Kaya dapat talaga, yun, mapagpatuloy pa to para mas marami pa silang matulungan. So, maraming salamat.